Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone, sinabing malaki yung maitutulong sa ating Gilas Pilipinas ng magandang performance na itong ating pambatong si Kai Sotto dyan nga sa Japan B-League. At sinabi niya pa na marami tayong aabangan dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto. At Justin Brownlee umamin na gumamit siya kaya siya nagpositibo dyan nga sa anti-doping test. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina mga kabasketball, sa inilabas na balita ng One Sports ay sinabi nga ni Justin Brownlee yung totoo doon sa likod ng kontrobersyal na anti-doping test kung saan nagpositibo siya doon sa cannabis diyan nga sa programa ng PBA Moto Club doon sa kanilang vlog. So credit sa kanila. Ang sabi kasi ni Justin Brownlee mga kabasketball, nag-take talaga siya noon doon sa US nung substance na yon, kasi legal doon mga kabasketball, especially pagka medical use yung pinag-uusapan, kasi alam naman natin na sumailalim siya sa surgery, under rehabilitation siya, nagpapagaling, kaya yun yung binigay sa kanya ng doktor. Sabi niya alam niya naman na bawal talaga yon, especially during competition. Pero kaya nga sinasabi niya gumamit siya nung nandoon pa siya sa Amerika. Para kasi makakatulong yon para magkaroon siya ng magandang tulog, di ba? Hindi siya magkaroon ng malalang sakit, hindi niya maramdaman, di ba? Gumamit siya ng ilang beses kada araw mga kabasketball. So yun sinasabi niya. Kasi tinanong din siya ni JJ Helterbrand yung former PBA MVP, especially diyan sa Barangay Ginebra, kung kumbaga medical ba yung pinag-uusapan. Sabi niya, oo, meron nga akong mga dokumento na magpapatunay na kumbaga inireseta sa kanya ng doktor yon. Yun nga lang, syempre nandoon pa yung sa katawan niya, kaya nung sumalang sila doon sa China, nakita sa kanya yung cannabis. Pero during competition, nilinaw niya na hindi siya gumamit, diba? Kasi alam niya nga na bawal yun, at alam naman natin na hindi naman yun na enhancing drug, diba? Kumbaga hindi ka papabilisin nun, papabagaling ka ng cannabis na yan mga kabasketball. At least malinaw na. So puntahan naman natin itong pinakabagong statement ni Coach Tim Cone dito nga sa report ng inilabas ng One Sports pa rin, sa panulat ni Katrina Alba. Kasi sinabi niya nga rito na yung magandang performance sunod-sunod yan, actually double-double, ilang beses yun, 6 yata, at puro double digits yung score niya mga kabasketball. Yung magandang performance na yan, malaki yung maitutulong para sa ating Gilas Pilipinas dyan nga sa darating na FIBA OQT. At naniniwala siya na healthy na ngayon si Kai, kaya maganda na yung inilalaro niya, wala na siyang back issues. Kasi alam naman natin na yan yung isa sa nakahadlang doon sa performance niya doon sa NBA Summer League. Actually pang-4 na game na siya pinaglaro, diba? Kasi kung hindi, alam naman natin siya lang pinakamalaki, baka game 1 pa lang pinaglaro na siya ng Orlando Magic doon nga sa Summer League. At sinasabi pa ni Coach Tim Cone dito mga kabasketball na mas mataas na ngayon itong kumpiyansa na itong ating pambatong si Kai Sotto, at yung paraan daw ng kanilang paglalaro or yung mga play nila sa Gilas Pilipinas lalong nagpakinang, diba? Lalong nakita, lumabas yung laro nitong ating pambatong si Kai Sotto, na nakikita niya na gumagana na rin dito nga sa team niya, sa Japan B-League, yung Yokohama B Corsairs. At na-mention niya pa na may magaling na point guard etong Yokohama, si Yuki Kawamura nga. At ganoon din syempre sa ating national team, na alam naman natin si Scottie Thompson nga number 1 sa assist doon. Tsaka yung mga teammates niya, kahit naman sila Justin Brownlee, lahat magagaling na, talagang may mga play sila. So, kaya nakaka-excite lahat kasi sa Gilas gumagalaw, diba? Lahat sila halos, kahit si Kai magaling din pumasa La Kevin Kiambao, Justin, halos lahat ba? Wala kang tulak kabigin diyan sa mga players. Yung iba naman pang depensa, diba? Napakaganda ng lineup na ginawa ni Coach Tim Cone. At kumbaga excited na etong si Coach Tim Cone dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto, kasi alam niya na marami pang mapipiga sa kanya, marami pa siyang mailalabas. At alam naman natin na malalakas itong makakalaban natin, number 6 etong Latvia, at etong Georgia, number 23.
kahit nga mahirap yan, yung mga pagdadaanan nila, hindi naman daw yung imposible kasi gaya nga ng sinasabi nila, bilog yung bola. At nakita natin sa Serbia, no? Muntik natin talunin yung Serbia, mga kabasketball, kung naaalala nyo. At hindi naglaro doon si Dwight Ramos. 'Di ba? Malaking bagay sana yon. Sabi niya, yung height ni Kai, yung growth, 'di ba? Yung development na nangyayari ngayon kay Kai, napakalaking bagay kasi actually ngayon nga lang tayo nagkaroon ng ganyan eh. Nakita na natin yan sa mga nakaraan, yung China, 'di ba? Nag-dominate dati nung panahon ni Yao Ming. Yung Iran nag-dominate dati nung panahon nitong si Haddadi, 'di ba? At nakikita naman natin kay Kai na unti-unti lumalakas na yung katawan niya at may mga skills siya na hindi natin maitatanggi. So yung mga nararanasan daw ni Kai diyan nga sa Japan B-League, especially puro mga former NBA player yung mga nakakalaban niya diyan. Sa palagay ni Coach Tim Cone, lalo siyang lalakas. 'Di ba? Eh sinasabi niya, mga kabasketball, palakas siya ng palakas, palaki ng palaki. Yung kumbaga weapon natin para sa Gilas Pilipinas. Siyempre alam naman natin yung mga European team na yan, malalaki yan, mga kabasketball. Hindi na tayo matatakot na maglagay ng dalawang malaki. Kai Sotto Junmar, Kai Sotto AJ Edu, 'di ba? Junmar AJ Edu, sabay dalawang malaki kasi meron tayong pamalit, 'di ba? At sa height ni Kai na 7'3", hindi tayo madedehado doon sa may mga 7-footer din na malalakas na bansa. Hindi niya raw alam kung seseryosohin ng mga European teams etong ating pambatong si Kai Sotto saka itong ating Gilas Pilipinas. Pero kung hindi nila seseryosohin, tingnan na lang daw natin kung ano yung mangyayari. Very positive talaga etong si Coach Tim Cone. Kaya talagang ngayon wala ka makikita nagkokomento ng kumbaga ng hindi maganda sa ating Gilas Pilipinas kasi napakaganda ng takbo ng programa. So hanggang dyan lang muna, mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.